Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Monsters Inc. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa lungsod ng Monstropolis kung saan isang halimaw na tinatawag na Flem ang isinailalim sa isang training simulation para sa pananakot ng mga bata sa gabi, ngunit nabigo siya at siya pa mismo ang natakot. Sinabi ng tagasanay na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pag-iwan ng pinto na bukas, isang bagay na hindi dapat gawin dahil maaaring makapasok ang isang bata. Ang CEO ng Monsters Inc. ay isang halimaw na parang alimango na si G. Waternose. Ipinapaliwanag niya na ang isang batang tao ay ang pinakanakakalason at delikadong bagay para sa mga halimaw, isang haplos lang ay maaaring pumatay sa kanila. Ang pangunahing layunin ng Monsters Inc. ay takutin ang mga bata at kolektahin ang kanilang mga sigaw na nagsisilbing enerhiya ng lungsod ng Monstropolis. Kaya naman kailangan nila ng mga kumpiyansado at nakakatakot na mga scarer. Kailangan ni G. Waternose ng mga scarer na kasing husay ni James P. Sullivan, isang banayad ngunit mahusay na halimaw na may partner na si Mike Wazowski, ang kanyang matalik na kaibigan. Si Mike ang gumigising sa kanya para sa kanilang morning scaring exercise. Sabik na sabik ang dalawa dahil makikita sila sa Monsters Inc. TV commercial. Tumawag pa si Mike para itanong kung napanood ito ng kanyang pamilya. Nalaman nila na unti-unti nang nawawala ng bisa ang pananakot sa mga bata dahil sa labis na panunood ng telebisyon. Sa paglalakad nila sa Monstropolis, binabati sila ng mga tagahanga, hanggang sa makarating sila sa gusali ng Monsters Inc. Dito, nakilala ni Mike ang kanyang kasintahan na si Celia May, ang sekretarya. Nakilala rin nila ang pangunahing karibal ni Sully na si Randall Boggs, isang halimaw na kayang maglaho at mag-blend sa paligid para manakot. Determinado si Randall na talunin si Sullivan at masira ang scare record. Nagsimula na ang kanilang mga tungkulin, si Mike bilang training assistant, habang sina Sully at Randall ay aktwal na mga scarer. Gumagamit sila ng teleportation doors para makapasok sa mga kwarto ng mga bata at kolektahin ang sigaw ng mga ito. Nasa unahan pa rin si Sully kumpara kay Randall. Isang halimaw ang bumalik na takot dahil muntik na siyang mahawakan ng isang bata. Isa pang halimaw, si George, ay bumalik na may suot na medyas kaya agad silang nag-red alert para sa decontamination. Patuloy pa rin ang pag-aalala ni G. Waternose na hindi na natatakot ang mga bata, kaya inimbitahan niya si Sully na turuan ang mga bagong recruit. Pagkatapos ng trabaho, nais ni Mike na isama sa date si Celia ngunit nakalimutan niyang mag-file ng papeles. Nag-alok si Sully na siya na lang ang mag-aasikaso. Habang inaayos ni Sully ang mga papeles, napansin niya ang isang naiwan na pinto. Sumilip siya rito, at may batang lumitaw at humawak sa kanya, agad siyang natakot, gaya ng paniniwala. Binalik niya ito sa kwarto, pero kumapit ito sa kanya at ayaw siyang tantanan. Nang bumalik siya upang ibalik ito muli, nakita niyang lumabas si Randall sa kwarto at inalis ang pinto. Kaya isinama ni Sully ang bata sa isang bag. Habang nagde-date sina Mike at Celia, dumating si Sully upang sabihin ang tungkol sa bata. Ngunit nakawala ito at nagpakita sa publiko, dahilan para mataranta ang lahat. Tinawag ang Child Detection Agency para sa decontamination. Nabalita ang Child Security Breach. Isang saksi ang nagsabing binlas ng bata ang isang kotse gamit ang laser vision, habang ang isa na may nagsabing tinaas siya nito gamit ang mind powers. Nadala ni na Sully at Mike ang bata sa kanilang bahay, pero pinaglaruan sila nito at takot na takot sila. Pinakalma ni Sully ang bata gamit ang isang manika, ngunit nang alisin ito ni Mike, nagsisigaw ang bata at nagkaroon ng burst ng kuryente. Napagtanto nila na kailangang makaisip ng paraan para mapakalma siya. Takot si Mike na baka saktan sila ng bata, pero nakikita ni Sully na wala naman itong masamang intensyon. Pinatulog niya ito. Bago matulog, ipinakita ng bata kay Sully ang isang drawing ni Randall, ang halimaw na nananakot sa kanya. Nagbantay si Sully hanggang makatulog ang bata. Sinabi niya kay Mike na hindi naman delikado ang bata. Kinabukasan, nagpasya silang ibalik ito sa kwarto niya. Binihisan nila ito ng costume ng halimaw at pagdating sa trabaho, napunta ito kay G. Waternose na hindi naman ito napansin. Ipinaalala ni Waternose kay Sully ang demo ng pananakot. Pumasok sila sa banyo at nang dumating si Randall, nagtago sila sa isang cubicle. Dito nila narinig ang plano ni Randall,
na hanapin ang bata at paganahin ang isang makina. Sinubukan ni Mike na ipadala ang bata kahit anong pintong available, ngunit tumutol si Sully. Muling nakawala ang bata. Napansin ni Randall sa dyaryo ang litrato kung saan nasa tabi ni Mike ang bata, kaya hinarap niya si Mike at inutusang dalhin ang bata bago magsara ang pinto. Hinabol ni Sully ang bata na tinawag niyang Boo dahil sa hilig nitong manakot. Nakita niya ito na kasama ang ibang munting halimaw. Dinala sila ni Mike sa pintong tinutukoy ni Randall, at pumasok siya para patunayang totoo ito, ngunit siya pala ang dinukot ni Randall na akala ay si Boo. Sinundan sila ni Sully sa lihim na basement ni Randall at nakita nila ang makina na ginagamit para sipsipin ang sigaw mula sa mga batang dinudukot. Nailigtas ni Sully si Mike matapos ma-distract si Randall at nagtangkang tumakas. Humingi sila ng tulong kay G. Waternose ngunit imbes na tumulong, isinabak si Sully sa scaring simulator, na labis na ikinagulat ni Boo nang makita ang nakakatakot na anyo niya. Tumakbo si Boo palayo kay Sully at nakita rin niya ang nakakatakot na mukha nito mula sa computer simulator. Malungkot si Sully na nakita siya ng bata sa ganoong anyo. Nakita ni G. Waternose si Boo at sinubukang kumbansihin ni Mike na si Boo ay isang mabait na bata at ang lahat ng gulo ay kagagawan ni Randall. Nagkunwaring tutulong si Waternose, ngunit sa huli, lumabas na kasabwat pala siya ni Randall. Itinapon niya sina Sully at Mike sa isang pinto na nagdala sa kanila sa nagyayelong Himalayas. Doon, nakilala nila ang abominable snowman, na ayaw sa palayaw na ibinigay sa kanya ng mga tao. Tinanggap naman niya ng bukal ang dalawa. Malungkot pa rin si Sully dahil sa takot sa kanya ni Boo, habang sinisisi naman siya ni Mike kung bakit sila naipit sa ganoong sitwasyon. Ibinunyag ng snowman na may malapit na baryo roon, kaya nagpa siya si Sully na puntahan ito para mailigtas si Boo. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Mike na sumama. Kaya't mag-isang hinarap ni Sully ang matinding nyebe at nagtungo sa baryo. Nadapa siya at muntik nang mawalan ng pag-asa, ngunit sa malayo, nakita niya ang mga bahay at narinig ang sigawan ng mga bata. Sa pamamagitan ng isang pinto, nakabalik siya sa mundo ng mga halimaw. Samantala, inilagay ni Randall si Boo sa kanyang stream extractor. Nabigo si Waternose sa sarili matapos palayasin ang kanyang pinakamahusay na scarer, pero tiniyak ni Randall na magtatagumpay ang kanilang makina. Bigla namang sumugod si Sully sa kwarto ni Randall at iniligtas si Boo mula sa makina. Tuwang-tuwa ang bata, nagpalit ng anyo si Randall at sinimulang atakihin si Sully habang muling tumakbo si Boo. Sa kabutihang palad, dumating si Mike para tumulong at magkasama silang tumakas kasama si Boo. Sa kanilang pagtakas, nasalubong sila ni Celia, ang kasintahan ni Mike, at hinanap nito ang paliwanag sa pagkawala niya. Ipinaliwanag ni Mike ang lahat, at naniwala lang si Celia nang makita niya mismo ang bata. Sinundan ni Randall ang trio habang hinahanap nila ang pinto ni Boo sa malaking door station. Nahuli ni Randall si Boo, pero nasadyap siya agad ni Sully. Nakuha rin nila si Randall at itinapon sa isang pinto na nagdadala sa loob ng isang RV. Doon, inakala ng isang pamilya na isa siyang buwaya at binugbog siya gamit ang pala. Sinira nina Sully at Mike ang pinto upang hindi na makabalik si Randall. Dinala nila si Boo sa kanyang sariling pinto. Inihatid siya ni Sully pa uwi, ngunit dumating si Mr. Waternose at pilit pa ring gustong kunin si Boo. Ipinilit niyang hindi na sapat ang pananakot para sa negosyo. Gayunpaman, napagtanto niya na nasa simulator room pala siya, at sinet up siya nina Mike at Sully upang mahuli sa akto. Naaresto siya ng mga tauhan ng CDA. Ang hepe ng CDA ay si Madam Roz, na secretary lamang sa paningin ng lahat, na nagbunyag na siya ay undercover agent na nagsisiyasat sa kumpanya. Pinaalis si Boo sa pamamagitan ng kanyang pinto. Bago umalis, nagpaalam siya kay Mike Wazowski at ipinakita kay Sully ang kanyang silid at mga laruan. Nagpaalam si Sully kay Boo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya maaaring sumunod kay Kitty pabalik sa mundo ng mga halimaw dahil ang kanyang pinto ay pinadaan na sa shredder. Inutusan din sila ni Madam Ross na sirain ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa insidente, at pumayag naman silang ilihim ang lahat. Makalipas ang ilang panahon, nang isara na sana ang pabrika, napagtanto ni Sully na ang tawa ng mga bata ay mas makapangyarihan kaysa sa sigaw. Siya ang naging bagong CEO ng Monsters Inc., at nagsimulang magtrabaho ang mga halimaw bilang mga komedyante,
lumikha ng mga biro at katatawanan para makolekta ang tawa ng mga bata. Gayunpaman, patuloy pa rin na nami-miss ni Sully si Boo. Kaya't ginulat siya ni Mike sa pamamagitan ng muling pagsasama-sama ng pinto ni Boo na lihim niyang inayos. Ikinabot ni Sully ang huling piraso mula sa shredder upang muling mabuo ang pinto. Sumilip siya sa loob, at narinig niya si Boo na tinatawag siyang Kitty. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.